Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inaano sa amin, sinesend or yung mga sa 25 million. Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? May nakakiti pa, may tumatawa pa nga eh. May kinikilig pa nga habang pumipirma eh. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. It's between 14 and 4. Kung alin ang nagsasabi ng totoo. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence, nor does it dispense with the applicable rules on authentication, hearsay, relevance, and the right of the respondent to object and confront the evidence presented against her. Yung mga testimonya doon, yung mga pagtatanong at sagot ng mga testigo, walang recognition ang impeachment court na yun ay totoo at accurate. It is violative of the Constitution and violative of the right to due process of the respondent. Dahil yun po ay tinatawag nating hearsay evidence. Dagdag Mahal News Update. Well, anyways, mga kabataan, tuloy-tuloy ho tayo rito. Yung mga talagang hindi kapanipaniwalang pangyayari ho. Merong hong 4 na ex-Marines kung saan bumaliktad, nagrekanto ng kanilang testimonya na di umano sila ay napilit lamang o napilitan na magsinungaling laban kay Romualdez. At maraming hindi ho naniniwala dahil nga po sa kakayahang magbayad ni Romualdez para ho na baliktarin yung mga akusasyon laban ho sa kanya mga kabalitaan. Kaya maraming dismayado at dismayado rin po mga kabataan itong ating mga natirang 14 na ex-Marines na kung saan po sila ay talagang nanatili hong matatag pa rin yung kanilang kalooban at yung kanilang paniniwala at panindigan na patuloy pa rin ho sila sa kanilang ipinaglalaban para sa bayan mga kabalitaan. Dito tayo magtatagal po. Unahin muna natin dito itong pagbubunyag kung sino-sino nga po pala itong 4 na Marines mga kabataan na kumalas at bumaliktad dahil lamang po sa 25 million pesos mga kabalitaan. Bago pa po dyan, yung prosecution po ay tila bagang tagilid na ho mga kabataan dahil yung kailang transcripts ng House hearings na hindi na maaaring gamitin bilang ebidensya mga kabalitaan. Ito po ay ayon dito ni Cheese Escudero mga kabalitaan. Hindi ba banggitin yung pangalan ng 4 na marin? Ang 4 na bumaliktad, Yung mga bumaliktad? si Voluntate, Rosbert Waban, Bernard Tube, Laruder, at saka merong isang kasama nila na hindi nakasama sa amin, na hindi pumirma ng affidavit, si Valderrama. Sir, sa tingin niyo magkano ang naibayan sa kanila? Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inaano sa amin, sinesend or yung mga sa 25 million. Ilalabas din namin yung mga video call namin. So di ba 25 million pesos mga kabaitaan. Maniniwala na rin ho talaga tayo na kanilang mga sinasabi ho ng 18 ex-Marines ay pawang mga katotohanan mga kabaitaan dahil nga po kung bakit po ba hinabol-habol ho sila ngayon ni Romualdez. Wala namang ibang may pakanahon lahat nito. Si Romualdez dahil siya po yung tinuturo ba tinahabol at gustong bigyan ng 25 million pesos. Bariya lang po yun ni Romualdez kung si Romualdez man talagang may pakanaho ito. Pero para sa akin 99% to hindi man direkta kay Romualdez pero may mga tauhan ho itong pinapagalaw. Napakalaki ring halaga ng 25 million. Sino bang hindi ho matetempt ho nito na babaliktad? Pero dahil nga po sa napakabigat na akusasyon laban sa kanya na siguro sa tingin niya ay ito'y may katotohanan. May mga sumubok umanong manuhol sa mga tinaguriang Maleta Boys para gawin ang recantation o yung pagbaliktad ng kanilang mga naunang testimonya laban kay Pangulong Marcos Jr. at iba pang politiko na idinadawit sa flood control project scam. Magbubunyag yan ang kampo ng mga dating sundalo matapos bawi ng 4 sa kanila ang mga testimonya kabilang ang umano'y paghahatid nila ng mali-maliitang pera sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Itinuro naman ni Ombudsman Boying Rimulya na si Romualdez ang posibleng nasa likod ng pagbaliktad ng mga ibinulala sa mga dating sundalo. Kaya kunin natin ang buong detalye sa live report ni TJ Mendoza. TJ?
Paano nagkaroon ng direct suspicion itong si Ombudsman Boying na may kinalaman dito at may pakana rito si former House Speaker? Alex, nagkaroon ng suspicion si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla dyan sa pagsususpetya nga na si dating Speaker Martin Romualdez yung nasa likod ng recantation o pagbaliktad ng mga testimonya ng dating ex-Marines dahil nga kung sa tanong niya na sino pa nga raw ba ang makikinapang sa pagbabaliktad o pagrecant ka ng mga dating security aid. Posibleng ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez umano ang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng 4 sa 18 nagpakilalang dating security aid ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Suspetsa yan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla matapos mapaulat na nagrecant na umano ang 4. Siyempre. Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? Ang pagrecant umano ng 4 ay dapat sa korte sinusukat ayon sa ombudsman. Dahil sa pagdalikod ng 4 sa nauna nilang mga naging pahayag, posible silang maharap sa mga reklamo ayon sa ombudsman. Yan ay dahil sa pagko-cover up umano at bilang accessories ni dating Speaker Romualdez. Wala pang pahayag si dating Speaker Martin Romualdez sa sinabi ng ombudsman. Pero sa mga lumalabas naman na ulat, sinabi ring may pumilit umano sa mga ex-Marines na pumirma sa nakahanda ng affidavit sa ombudsman. Buwelta riyan ni Remulla. May recording raw sila sa lahat ng nangyari noong panahong nag-e-execute ng individual affidavit sa mga dating bodyguards. May nakakiti pa, may tumatawa pa nga eh. May kinikilig pa nga habang pumipirma eh. Tuwan-tuwa eh. Natanong ang ombudsman kung si dating Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ng 4, ano ang mangyayari sa investigasyon laban sa dating leader ng Kamara. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. They're making people lie. Pero depensa naman ng abogado ng 18 Maleta Boys. May sumusubok umanong manuhol sa mga dating bodyguards para bumaliktad sa kanilang mga naunang testimonya. Sabi nila na takot na sila sa kanilang seguridad. No? Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe pabalik Manila. Yung preliminary investigation, and then ito hearing. And then matagal na yan na sinusuhulan sila para bumaliktad. Katulad nung nagpakita ko kanina sa inyo, meron nga isang nag-text na sinasabi, pasensya ka na sir dahil sa ating nararanasan na tentasyon. Hindi naman makumpirma ni Atty. Baligod kung tinanggap ng mga dating bodyguards ang suhol. Pero pinupuntahan raw kasi ng mga di pa kilalang tao ang mga kamag-anak at asawa ng mga dating security aid. Pero kung si Atty. Levy Baligod ang tatanungin, hindi pa niya sigurado kung may iba pang magre-recant sa 14 na natitira. It's between 14 and 4. Kung alin ang nagsasabi ng totoo. Pero tandaan po ninyo, no? Ang daming nag-interview sa kanila eh. Maraming nag-interview sa kanila. At yung sinasabi nilang takot sila kaya nila in-execute yung affidavit na ginawa namin. Eh hindi naman yung totoo yun kasi marami silang pagkakataon na magsabi ng totoo sa amin. Balikan natin itong ombudsman, ano? Kaya nagkaroon ng preliminary investigation laban kay Romualdez ang ombudsman, mga kabitan, dahil ginamit nila yung testimonya ni Gutesa. Ngayon, break na ito ni ombudsman Bonjing Remulla dahil pinsang buo ni Boboem ay maaari niya itong mapapakulong dahil sa nakita niya oportunidad na makasuhan ito dahil nga po maraming complaint at kinaladkad yung pangalan nito dahil nga po sa involvement ng nakawan. Pag or manalo itong si Romualdez, ay malaking sampalo ito kay Bonjing Remulla dahil nga po sa kanyang pagmamayabang na kung saan po ay makukulong itong si Romualdez. Ngayon, gagawa rin ito ng hakbang na ipapakita sa publiko na hindi hindi dapat mangyari na ma-absuelto itong si Romualdez sa kasong nakawan sa ating bansa, mga kabalitaan. Kaya
tutukan ho natin, pagkatutukan natin ito, sundan ho natin ito mga kabitaan kung meron pa bang ibang Marines ang kakalas sa kanilang grupo at magre-rekanto mga kabalitaan. So ngayon, talagang magtatagilid na ho itong prosecution dahil po hindi na ho papayagan ni Chis Escudero na yung transcript ho ng House hearings ay di na maaring basahin ho at gamiting ebidensya. Itong si Luis to, talagang lakas loob pa naman nagsasabi na kumpleto na ho sila sa ebidensya. May mabibigat na ho silang ebidensya. Baka ito yung sinasabi niyang transcript ho mga kabaitaan ng House hearings, papaano na ho yan? Yung ebidensya nga nung walang may pakita itong si Kapunan, humihingi pa nga ng pabor na maaring gamitin yung ebidensyang hawak-hawak ho ng defense team mga kabaitaan. Maaring magkapareha ho yung kanilang ebidensya, pero baka magkaiba po yung detalye nito mga kabaitaan, kaya hindi ho nila pinayagan ng defense team ang hiling ho ni Kapunan mga kabalitaan. Ito, panoorin natin yung balita ho mula mismo sa UNTV. Nilinaw ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero ang hangganan ng mga dokumento mula sa House of Representatives na batayan sa confidential funds misuse na article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Presiding Officer, bagamat pinagbigyan ang hiling ng prosecution na kilalanin ng mga dokumentong ito, may mahigpit na paalala ang impeachment court. Ipinaliwanag ni Senator Judge Escudero na sa naging desisyon ng korte ang opisyal na pagkilala o judicial notice ay para lamang sa dalawang bagay. Una, ang patunay na talagang ginawa ang mga pagdinig sa Kamara. At ikalawa, ang patunay na totoo ngang may mga opisyal na record, video at ulat na ginawa ang mga komite roon. The prosecution is therefore expressly, it says warned here, but I would rather say reminded, that judicial notice shall not be used as a vehicle to place into the record substantive contents of the transcripts, recordings, or committee report. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence, nor does it dispense with the applicable rules on authentication, hearsay, relevance, and the right of the respondent to object and confront the evidence presented against her. Klinaro rin ang tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol na hindi na pinapayagan ang pagbabasa ng mga nilalaman ng mga transcript of stenographic note at hanggang doon lamang iyon. Wala na pong papayagan na gano'n ang presiding officer. Malinaw po sa kanyang order na that cannot be done anymore. So ano magiging role without touching on the strategy ng PROSEC? Ano pwedeng maging role pa ni Pareha? Ba't pa po siya pinasabina? Hindi ko po alam. Baka yung prosecution po yung kailangan mag-ask po. I-ask nyo yan. Dagdag ni Attorney Tonggol, hindi na rin papayagan ng impeachment court na gamitin pa ito ng prosecution na bahagi ng testimonial evidence ni House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. Nilinaw niya na ang pag-aproba sa motion ay hindi nangangahulugang pinaniniwalaan o tinatanggap ng korte ang mga sinabi sa mga isinagawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at House Justice Committee hearings. Paliwanag ng impeachment court spokesperson, ang judicial notice sa records ng House hearings ay hindi katumbas ng ebidensya. Yung mga testimonya doon, yung mga pagtatanong at sagot ng mga testigo, walang recognition ang impeachment court na yun ay totoo at accurate. Katulad ng warning ni presiding officer, these kinds of strategies by the parties will not be tolerated in the future. Kaya nag-warning siya na the records of these transcripts or the affidavits that the other party, the respondent, cannot confront, hindi niya matatanong sa cross-examination. It is violative of the Constitution and violative of the right to due process of the respondent. Kaya hindi po papayagan na magpasok ng mga nilalaman ng mga transcript na yon dito sa impeachment court. Dahil yun po ay tinatawag nating hearsay evidence.
Sa darating na Lunes, August 10, Nako. inaasahang ipagpapatuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte kung saan tinatalakay pa rin ang Article 1 ng impeachment kung saan nakapaloob ang umano'y misuse, misappropriations at irregular liquidation ng confidential funds. So yun po mga kabitan, napakasakit ho ito sa tenga ng mga buhayang prosecution o prosecutors, no, diyan sa prosecution team mga kabitan, na yung kanilang ebidensya ay hearsay lamang mga kabalitaan. So ito yung sinasabi ni Tonggol na hearsay lang ho yan, yung transcript ng House hearings. Dahil po ito'y labag sa konstitusyon at labag ho sa ating karapatan ho ng ating respondent na si VP Sara Duterte. Hindi lang masabi dito ni Chis Escudero mga kabitaan na yung hearing o House hearings so na ika nga mini trial pero clarificatory hearing or hearing lang daw ito mga kabitan ayon pa ng isang impacta na si Luistro ay talagang hindi na ho katanggap-tanggap po ito mga kabitan. Hindi lang ho masabi ni Chis Escudero na oy parang wala yan, unconstitutional ho yung hearing ninyo kaya a-announce ko na hindi dapat yan gamitin nyo dito sa aming impeachment court. Diba? So, ito ay nagpapahiwatig lamang na hindi pulido yung kanilang mga ebidensya at akusasyon. Hindi lang akusasyon mga kabitan, kundi ay talagang hinuhusgahan na ho nila itong si Inday Sara Duterte mga kabalitaan. So, ngayon, medyo, ewan ko lang kung ano namang hong stratehiyang gagamitin ho nila dito para makonvince itong mga senator judges ho natin. Siguro, ilan lang yung na-convince na ho nila kahit hindi pa ho sila magbasa ng ebidensya ay wala na na-convince na nila yan si Risa Ontiveros, si Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Bam Aquino, sino pa ba? Si Wow Dagat, si Kiko Pangilinan. Ewan ko lang itong si GVR ito kasi medyo ano to mas matinuto sa kanila dyan Itong si Lito Lapid sigurado kung saan yung majority, doon lang ho din siya papanig mga kabaitaan. Itong si Joy Villanueva, sigurado ho na babawi ho ito kay Inday Sara Duterte. Alam na diso ito mga kabaitaan. Pero sa hanay ho ng minority, wala na tayong dapat ikabahala dahil itong si Amy Marcos, itong mga Cayetano siblings, itong si Robin Padilla, sino ba yung natitira ho dyan? Marami pa, no? Yung iba, sigurado ho, talagang buboto yan kay Sara Duterte para ho sa acquittal mga kabalitaan. Unti-unti na ho silang nagkakagulo at malamang sa bandang huli ho nito ay maririnig na lang ho natin yung sisihan at yung laglagan ho mga kabalitaan sa panig ho ng BBM administration. Kaya tayo ho mga DDS, chill lang ho tayo. Relax lang ho tayo. Hayaan na ho natin silang magmayabang dyan. Kasi nga, panig ho sa atin ang ating poong may kapal dahil tayo po ay nasa katotohanan lamang at nakikita natin yung impeachment na ito, yung article of impeachment ng misuse to ng confidential funds ay sigurado 1,000% ito po ay mababasura dahil wala ho silang may pakitang ebidensya laban dito kay Sara Duterte mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan po i-share nyo po ito and then follow kayo sa Facebook at share nyo po yung video then pinutin ang notification bell at yung subscribe button mga kabalitaan. Sabay-sabay pa rin tayo at sama-sama pa rin tayo dito sa ating munting bahay hanggang umabot tayo ng 100,000 subscribers mga kabalitan. To God be the glory, Mawa, Chip Chip. Peace out.